may mga ilog na tila payapang dumadaloy. Ngunit sa ilalim nito, may mga lihim na hindi kailanman natahimik. Sa isang liblib na sulok ng China, isinilang ang isang pangalan ng takot, Shuigyu. Isang sumpang hinubog ng tubig, galit, at katahimikan. Mga ka-Dark Passenger, handa ka na bang makinig sa kwentong patuloy na inaanod ng ilog? Pero bago tayo magsimula mga ka-Dark Passenger, ihanda mo muna ang iyong sarili, mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video para mas marami pa tayong madala sa dilim. At huwag ring kalimutang i-turn on ang notification bell para hindi ka maiwan sa paglalakbay sa mga kwento ng mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon, at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Welcome aboard, this is Dark Passport. Sa lumang bayan ng Fenghuang Ancient Town sa Hunan Province nakatira si Aling Celia, sa isang maliit na bahay na nakasandal sa kahabaan ng Tuojiang River. Ang ilog ay kilala sa mga tulay na gawa sa kahoy, mga lumang bahay na nakabitin sa mga poste sa gilid ng tubig, at sa mga kwentong bumabalot dito, mga kwentong bihirang binabanggit ng mga lokal sa harap ng mga turista. Isang gabi, habang ang buwan ay nakabitin sa madilim na langit, nakaupo si Aling Celia sa balkonahe ng kanyang bahay. Kinuha niya ang kahoy na kahon ng insenso, at nagsindi ng 3 piraso. Umangat ang usok, kumukulapol, at dahan-dahang naglakbay pababa sa direksyon ng ilog. Habang inaayos niya ang platito ng kanin, bumulong siya. Huwag niyo naman sanang guluhin ang bahay na ito ngayong gabi, lalo na ang kuko. Biglang umihip ang malamig na hangin mula sa Tuojiang, tila tumutugon. Napatingin si Aling Celia sa ilog. Naririnig ko kayo. Alam kong nandyan pa rin kayo. Sa kanyang tabi, lumabas mula sa loob ng bahay ang apo niyang Silya, nakapajama, inaantok pa, pero nagtataka. Lola, bakit ka na naman nag-aalay? Ang baho ng amoy ng insenso eh. Reklamo nito habang tinatakpan ang ilong. Lia, Sagot ni Aling Celia, sabay tapik sa upuan. umupo ka rito. Makinig ka sa akin. Hindi lahat ng kwento dito sa Fenghuang ay kakang-isip. Lola naman eh. Nagdahilan Silya. Sabi ni Mama, mahilig ka daw manakot. Ngumiti si Aling Celia, pero may pag-aalala ang kanyang tingin. Hindi ako nananakot, Apo. Kaalaman iyon. Ang ilog na yan Tinuro niya ang Tuojiang. ay may mga kaluluwang hindi makatawid sa kabilang buhay. Tinatawag silang Shuigyu. Mga nalunod na hindi nakahanap ng kapayapaan. Napakunot ang noo ni Lia. At hindi sila kagaya ng napapanood mo sa TV. Tahimik sila pero mapanganib. At minsan, sumusunod sa liwanag ng mga bata. Napalunok si Lia. Bakit sa akin sila susunod? Tumingin si Aling Celia sa apo niya ng diretsyo, isang tingin na puno ng kabalisahan. Dahil maliwanag ang kaluluwa mo, Lia. Nakikita nila iyon. Pero Lola, Tugon ng bata, pilit na nagbibiro. ang dami namang bata dito sa Fenghuang. Bakit ako pa? Sumagot si Aling Celia ng mababa ang tono. Hindi ko alam kung bakit pero ilang gabi ko nang naririnig ang pangalan mo sa hangin. Tumayo siyang bigla, pinunasan ang kamay sa duster, at sinabi ng mariin. Apo, wag na huwag kang lalapit sa Tuojiang River kapag gabi. Kahit maliwanag ang buwan, kahit kasama mo ang kaibigan mo. Naiintindihan mo ba? Tahimik si Lia, nalulon ang birong sanay sasabihin pa. Opo, Lola. Sa ibaba, sa madilim na bahagi ng ilog, may bahagyang paggalaw sa tubig, na para bang may sumisilip mula sa ilalim. Hindi iyon napansin ni Lia. Pero napansin yun ni Aling Celia. At marahan siyang bumulong, hindi para kay Lia kundi para sa kung sino man ang nakikinig sa ilalim ng ilog. Hindi niyo siya makukuha. Hindi niyo siya makukuha sa akin. Kinabukasan, maagang nagising si Lia dahil sa tunog ng mga bangkang kahoy na dumadaan sa Tuojiang River. Sa Fenghuang, normal ang ingay ng mga mangangalakal na nagtatawid ng mga gulay, isda, at mga basket na gawa sa kawayan. Ngunit may isang tunog na hindi normal, ang malumanay na pagbigkas ng kanyang lolo malapit sa pampang. Lumabas si Lia at nakita niyang nakaluhad ang kanyang lolo Meng sa tabi ng ilog. May hawak siyang maliit na supot na yari sa pulang tela.
Inalis ng matanda ang tali at inilabas ang ilang pirasong pinatuyong bulaklak ng plum blossom. Isa-isa niyang hinulog ang mga ito sa tubig. Napakunot ang noo ni Lia. Lumapit siya. Lolo, anong ginagawa mo dyan? Hindi agad sumagot si Lolo Meng, pinanood niya muna ang paglangoy ng mga bulaklak habang inaagos ng ilog. Parang may direksyon ang mga yon na tila may gustong puntahan. Panghuli niyang binitawan ang bulaklak, saka siya tumayo, mabagal, parang masakit ang tuhod. Nagbibigay galang, Sagot niya. matagal ko nang ginagawa to. Lolo, bakit naman po bulaklak? At bakit po sa ilog? Huminga ng malalim si Lolo Meng at sa unang pagkakataon, hindi siya nagbiro. Lia, hindi mo dapat minamaliit ang mga kaluluwa ng tubig. Umupo sila sa bato sa tabi ng pampang. Tahimik ang paligid, maliban sa agos ng tuodyang. Noong kabataan ko, Patuloy ni Lolo, may kaibigan akong nalunod dito. Ang sabi nila, aksidente. Pero ako, naniniwala ako may humila sa kanya. napatingin si Lia sa ilog. Mga multo. Tumango ang matanda. Shuigi, ang galaw nila ay parang anino sa ilalim. Kapag may bata o malakas ang enerhiya, sinusundan nila. Medyo naiinis na si Lia. Lolo, bakit ba lahat ng kwento niyo ni Lola ay tungkol sa multo? Eh ngayon modern na, may cellphone na, may camera, wala namang nakukuhang multo. Ngumiti ng malungkot si Lolo Meng. Lia, ang espiritu, hindi nagpapakita sa mga naghahanap. Nagpapakita sila sa mga hindi handa. Tumahimik si Lia. Iniabot ng matanda ang kanyang braso, mahigpit ngunit puno ng pagmamahal. Makinig ka sa akin. Huwag na huwag kang lalangoy dito sa tuodyang kapag lumubog ang araw. Kapag gabi na, lalo na't malamig ang hangin, may humihila. Parang kamay na nauuhaw. Napalunok si Lia. Lolo, natatakot naman ako sa sinasabi niyo. Hinaplos ni Lolo Meng ang ulo niya. Hindi kita tinatakot. Tinuturuan kita, proteksyon ito, hindi kwento. Biglang dumampi ang malamig na hangin mula sa ilog. Pareho silang napatingin sa tubig. May banayad na paggalaw sa ilalim, mabilis, halos hindi makita. Kinabahan si Lia. Lolo, may nakita ka ba? Ngumiti si Lolo pero kita ang tensyon. Wala, pero hindi ibig sabihin na wala nga. Tumayo ang matanda at inihatid si Lia pabalik sa bahay. Habang naglalakad sila sa lumang batong daan ng Fenghuang, umukit sa isip ni Lia ang huling sinabi ng kanyang lolo. Kapag madilim, may humihila. Bandang hating gabi, malakas ang hampas ng malamig na hangin sa Qinglongqiao, isang lumang pamayanan sa hilagang bahagi ng Beijing na nakadikit sa paanan ng badaling Great Wall. Tahimik ang buong lugar maliban sa mahinang lagaslas ng tubig mula sa maliliit na kanal na konektado sa Beijing, Hangzhou Grand Canal. Dito pansamantalang tumuloy sina Aling Celia at Lia, umaasang makalayo sa panganib ng Xiuanwu Lake. Ngunit sa mismong gabing iyon, may lumiliwanag na kakaiba sa ibabaw ng isang makitid na tulay na kahoy. Kumurap si Lia. Para bang may kamay na puting-puti ang sumisilip mula sa ilalim ng tubig. Lola, nakikita mo ba yun? Pabulong niyang tanong, sabay turo. Agad siyang hinila ni Aling Celia. Huwag kang titingin, Lia. Ang mga anino ng tubig ay hindi dapat kinakausap. Pero Lola, may nagsasalita. Akala ko ikaw. Napaatras si Lia, nanginginig ang boses. Napatingin si Aling Celia sa tulay, at doon niya narinig ang isang ingay na pilit na binabalot ng malamig na hangin. Bakit mo kami iniwan? Matingkad, mahina, parang tunog na lumulutang mula sa ilalim ng kanal. Huwag mo akong tinatawag. Mahina ngunit matapang na tugon ni Aling Celia, tila para sa isang hindi nakikitang nilalang. Wala kayong makukuha sa apo ko. Biglang tumigil ang hangin. Kasunod noon, isang malakas na hampas ng tubig ang sumabog mula sa ilalim ng tulay. Lumitaw ang hugis ng isang katawang naghahalo ang tubig at anino, manipis, mahaba ang mga galaw, at ang mukha ay basag-basag na parang salamin na nabiyak. Lumapit ito sa gilid ng kanay, nakaharap kay Lia. Ang liwanag mo ipahiram mo sa amin. Lola, ayoko na dito. Niiyak na bulong ni Lia, kumakapit sa braso ng matanda. Makinig ka sa akin. Madiing sabi ni Aling Celia. Kapag tinitigan ka nila, tumalikod ka. Huwag mong sagutin. Hindi sila buhay, pero hindi rin sila patay.
Habang patuloy ang pag-usad ng nilalang papalapit sa kanila, naramdaman ni Aling Celia ang pamilyar na bigat sa hangin. Ang parehong presensyang tumawag sa kanya noon pang kabataan niya. Ang sumpang hindi niya akalaing susunod hanggang Beijing. Hindi ko na ito kayang pagtaguan. Bulong niya sa sarili. Kailangan ko nang harapin kung bakit ako ang hinahanap nila. At sa unang pagkakataon, hinarap ng matanda ang aninong humahakbang palabas ng tubig. Kung gusto niyong matapos ito, Sigaw niya, ako ang kunin niyo. Hindi ang bata. tumigil ang nilalang, tumigil ang hangin at buong Qinglong Chiao ay tila nalunod sa katahimikan. Kinabukasan, ipinasya ni Aling Celia na dalhin si Lia sa Shichahai, isang lawang may tatlong magkakaugnay na bahagi, Qianhai, Hohai, at Shihai, sa gitna ng Beijing. Maraming tao rito sa araw, kaya mas ligtas. Sa tabing lawa, may malamig na simoy na tila mas mabigat kaysa karaniwan. Tinitigan ni Lia ang tubig na nangingintab sa ilalim ng maagang sikat ng araw. Lola, hindi ka ba napapag? Mahina niyang tanong. Huminga ng malalim si Aling Celia. Hindi ako pwedeng mapagod. Kung ako ang hingahan ng mga anino, ako rin ang magiging panangga mo. Pero bakit tayo sinusundan nila? Tanong ni Lia, nakakunot ang noo. Sumulyap si Aling Celia sa lawa. Dahil sa isang pagkakamaling matagal ko ng tinakbuhan. Hindi pa man niya natatapos ang paliwanag, may biglang tumalsik na patak ng tubig sa paanan nila, hindi dahil sa hangin, kundi dahil sa isang mahabang bakas na parang buntot ng isda na humagod mula sa ilalim. Lola, hindi na ito normal. Bulong ni Lia. Muling kumislot ang tubig. Ngayon ay malinaw na, may mahahabang aninong gumagapang sa ilalim ng Shichahai, parang mga sinulid na itim na nagtatagni-tagni sa hugis ng mga katawang hindi pa buo. At mula sa kailaliman, may boses na lumabas. Celia, hindi mo kami matatakasan. Nanigas ang katawan ng matanda. Hindi ko kayo tinatakasan. Sagot niya, umiwas ng tingin. Niligtas ko ang sarili ko. Wala akong kasalanan. Lola, anong mga nilalang ang mga yan? Tanong ni Lia, unti-unting napapaatras. Ngunit bago siya makasagot, lumitaw ang isa sa mga anino mula sa tubig. Ang anyo nito'y parang basang papel na nilamutak at muling binuo, hindi pantay ang mukha, at ang mga mata ay dalawang malalalim na hukay. Ikaw ang dahilan kaya kami nanatili dito. Tama na. Sigaw ni Aling Celia, nanginginig ang boses. Tigilan niyo na ako at ang apo ko. Lumapit ang anino, halos sumisilip sa mukha niya. Hindi ka makakatakas. Dahil ang sumpa hindi naglalakad ng mag-isa. Nakadikit ito sa dugo. Natigilan si Lia. Lola, ibig sabihin, pati ako. Yumuko si Aling Celia, puno ng bigat ang tingin. Kaya kita iniiwas. Kaya kita tinatago. Dahil mula pa noon, Hindi niya natapos ang sasabihin. Biglang umangat ang tubig mula sa lawa, parang may malaking bagay na gustong umahon. Ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magtakbuhan. Leia, tumakbo na tayo. Sigaw ni Aling Celia, hinila ang apo. Lola, yung anino sumusunod sa atin. At doon na silayan ni Aling Celia ang kinatatakutan niya, ang Shuigi. Hindi ito sirena, kundi isang anyong tao na maputla at tila nabulok na sa tubig. Ang buhok nitong parang maitim na lumot ay gumagapang sa pampang, habang ang mga daliring butot balat ay dahan-dahang umaahon mula sa lawa upang sila ay abutin. Habang tumatakbo sila palabas ng Shichahai, narinig muli ni Aling Celia ang boses nito. Ang dugo mo, Celia, kami ang buko. Hindi na sila ligtas kahit saan man sila magtungo. Matapos ang takot sa Shichahai, tumuloy sina Aling Celia at Lia sa Dashilan, isa sa pinakamatandang komersyal na distrito sa Beijing. Makipot ang mga daanan, puno ng lumang gusali, at siksikan ang mga tao, perpektong lugar para magtago. Pero sa mata ni Aling Celia, hindi ito ligtas. Kailan ba naging ligtas ang lugar kapag sumpa ang humahabol? Naglakad sila pababa sa makulay na kalye, habang pinagmamasdan ni Lia ang mga pulang parol na nakasabit sa magkabilang pinto. Lola, baka naman hindi nila alam ang lugar na to. Bulong ni Lia, pilit ang ngiti. Ang sumpa, Lia, hindi nangangailangan ng direksyon. Sagot ni Aling Celia. Hinahanap nila ang amoy ng dugo. Kahit saan tayo pumunta, alam nila. Huminto sila sa isang maliit na inn sa likod ng isang lumang alley. Tahimik, walang gaanong tao. Pagpasok nila, sinalubong sila ng may-ari, isang matandang lalaking halos puti na ang buhok. Magandang gabi po. Bati ni Lia. Pwede po bang magrenta ng kwarto?
Tinitigan sila ng matanda. Masyadong matagal, Malamig ang gabi, sabi nito. may humahabol ba sa inyo? Napatigil si Aling Celia. Wala, Mabilis niyang sagot. pagod lang kami sa biyahe. Ngunit hindi naniwala ang matanda. Lumapit siya at bumulong. May dala kayong hindi dapat dalhin dito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Celia. Tumango siya sa braso ni Lia. Ang bata mabigat ang anino niya. Napalunok si Lia. Lola, ano daw? Ngumiti ang matanda, ngunit malamig ang dating. Kung ako sa inyo, aalis ako bago maghating gabi. Ang dashilan hindi maganda ang kasaysayan. Maraming kaluluwa ang nawala rito noong sinaunang panahon. Hindi sila natutuwa sa mga nagdadala ng sumpa. Nag-init ang batok ni Aling Celia. Hindi kami aalis. Hindi nyo kami kayang utusan. Hindi ko kayo inuutusan, Tugon ng matanda. binabalaan ko lang kayo. At bago sila umakyat, humabol pa ito ng salita. Kapag may narinig kayong kumakatok, huwag ninyong pagbubuksan. Hindi tao ang naghahanap sa inyo. Hating gabi, nagising si Lea sa mahina ngunit tuloy-tuloy na tunog. Lola, Pulong niya nanginginig. may kumakatok. Tumayo si Aling Celia dahan-dahan. Tila ba bumigat ang hangin, parang nilulunod sila ng malamig na hangin mula sa sahig. Muli ang katok. Lola, baka yung may-ari lang. Hindi siya yan. Paano niyo naman nasabi, Lola? Kumatok ulit, ngunit ngayon may kasunod. Leila, buksan mo. Isang boses na parang galing sa ilalim ng tubig. Nanginig si Lia. Lola, kilala nila pangalan ko. Huwag kang lalapit sa pinto. Sigaw ni Celia, hinila ang apo. Biglang napigtas ang isang bahagi ng kahoy sa gilid ng door frame, at mula roon, may manipis na daliring basa na sumingit papasok, pahaba, malamlam, at nangingitim na parang natunaw na papel. Celia, Taghoy ng boses. hindi mo kami matatakasan. Hinila ni Aling Celia si Lia papalayo, pero lalo pang dumami ang mga daliring sumusungaw sa bawat singit ng pinto. At sa gitna ng gulo, narinig nila ang isang tunog mula sa sahig. Tunog ng basang paa na naglalakad. Lola, Bulong ni Lia, umiiyak na. nasa loob na sila. At iyon ang kinatatakutan ni Aling Celia. Hindi na sila basta sinusundan, sinusundo na sila. Mabilis nilang iniwan ang kwarto, bago pa tuluyang makapasok ang mga Shwigi. Lumabas sila sa masikip na alay ng dashilan, habang ang mga parol ay umaalon kahit walang hangin. Lola, saan tayo pupunta? Hinal ni Lia habang patakbong hinahawakan ang braso ni Aling Celia. Sa lugar na mataas, Sagot ng matanda. hindi kayang sumampa ng mga nalunod sa lupaing hindi abot ng alon. Sa Beijing po ba may alon? Natatarantang tanong ni Lia. Kapag sumpa ang humahabol, kahit ang alon sumusunod, Mahigpit na sagot ni Celia. Nilakad nila ang paikot na daan patungong Jingshan Park, isang mataas na burol sa mismong gitna ng Beijing. Gawa ito sa lupa na hinakot noon mula sa hukay ng Forbidden City, isang lugar na sinasabing may malalim na enerhiya at proteksyon. Habang papalapit sila sa park, napansin ni Lea ang kakaibang katahimikan. Lola, bakit walang tao? Bulong niya. madaling araw na. Sagot nito. Pero alam nilang pareho, hindi iyon ang dahilan. Kahit sa ganitong oras, madalas may nagjo-jogging o nagtatambay sa mga pavilion. Pero ngayon walang tao, walang ibon, walang ingay. Parang nilamon ng katahimikan. Nang marating nila ang gitna ng Jingshan, naupo sila sa isang lumang pavilion na may nakasulat na, Wanshon Pavilion. Dito muna tayo, Lia. Sabi ni Aling Celia. Huwag kang lalayo sa akin. Lola, hanggang kailan po ba tayo tatakbo? Tanong ni Lia, pagod na pagod. Bakit ako? Bakit hindi na lang ibang tao? Tumingin si Aling Celia sa kanyang apo. Ang mga mata nito ay mapupula, hindi dahil sa pagod kundi dahil sa takot na sinisikil. Dahil ikaw ang napili ng pinakamatandang Shiki. Paliwanag niya. Si Asin ay matagal nang nakakulong at kailangan niya ng tisyen o kapalit. Naramdaman niya ang bago mong lakas, Lia. Pero hindi naman ako masama. Nanginginig na sabi ni Lia. Bakit nga ako, Lola? Dahil mahina ang iyong pananampalataya Sagot ni Celia. at ang masasamang espiritu, inaabangan nila ang ganoong pagkakataon.
Napahinto si Leah. Lola, naririnig niyo po ba yun? Sumipol ang malamig na tunog. Hindi hangin, hindi huni, kundi isang tunog ng alon. Pero walang dagat, walang ilog, walang tubig sa paligid. Lola, Nanginginig na sabi ni Leah. may dagat po ba sa likod ng bundok na ito, Lola? Wala, Apo. Itinaas niya ang tingin. At doon nila nakita, mula sa pinakaibaba ng burol, may tumatayong parang pader na tubig, unti-unting umaakyat. Pero hindi ito totoong tubig, madilim, parang hamog na may anino, at nasa loob noon ang mga kamay at mukha ng mga nalunod, Hindi sila titigil hanggang hindi ka nila nakukuha. sabi ni Celia. Lola, Humikbi si Leah, hinahawakang mahigpit ang kamay ng matanda. iniwan natin ang bahay, iniwan natin ang dasyalan, iniwan natin ang lahat, pero nandyan pa rin sila. Leah, Sabi ni Celia habang hinahaplos ang ulo ng apo. hindi ako susuko. Hindi ako papayag. Kahit ilubog nila ako ngayon sa harap mo, hindi ako bibitiw. Pero paano natin sila mapipigilan? Tumingin si Aling Celia diretsyo sa mga papalapit na anino. Atin ang liwanag. Sumpa nila ang dilim. Ngumiti si Celia, malungkot ngunit buo. Habang unti-unting inaakyat ng alon ang burol, may mga anyo nang umaahon mula roon. Mga kamay na parang natutuklap, mga mata na puti, mga bibig na nakanganga na parang nagtatangkang sumigaw sa ilalim ng tubig. At sa gitna nila si Asin. Boses na parang binubula ng tubig. Nanginig si Leah. Lola, malapit na sila. Hinawakan ni Aling Celia ang magkabilang pisngi ng apo. Makinig ka, Leah. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka. Huwag kang lilingon. Huwag kang tatawag sa akin. Huwag mo na akong babalikan. Lola, ayoko pong iwan ka. Ito ang paraan para mabuhay ka. Tugon ni Celia. Matanda na ako, Apo. Lola, huwag mo pong sabihin iyan. Sigaw ni Leah. Kung mawawala ka, anong silbi ng pagtakas ko? Bulong ni Leah. At bago pa siya makasagot, habang papalapit ang itim na alon ng mga nalunod, tumayo si Aling Celia sa gitna ng pavilion. Nanginginig ang sahig na kahoy, at bawat pag-alon ng dilim ay may kasamang ungol ng mga libo-libong kaluluwa na hindi natapos ang kanilang huling hininga. Lola, anong gagawin natin? Tanong ni Leah, napapaatras habang ang malamig na singaw ng sumpa ay lumalapit. Hindi tayo ang unang hahabol sa liwanag, Sagot ni Aling Celia. pero tayo ang unang lalaban sa dilim. Kinuha niya mula sa kanyang lumang bag ang isang lumang pulang tela, tinahisahunan at pinagpasapasahan ng mga manggagamot sa kanilang angkan. Sa loob nito ay nakaipit ang isang piraso ng bato mula sa Tuojiang River, ang lugar kung saan unang nagmula ang sumpa. Celia! Tumigil ang hangin, tumigil ang ulap. Para bang ang mismong kalangitan ay huminto upang makinig. Sa gitna ng anino na parang tubig, umusbong si Asin, ang pinakamatandang Shuigi. Nagmamantika ang kanyang balat, halos parang natutunaw. Wala siyang putik sa katawan, kundi mga anino ng tubig na humihinga. Nakanganga siya, at mula sa bibig niyang walang laway ay umagos ang mga bula. Ibalik mo ang bata. Bulong niya, boses na parang nababasag na bote. Kailangan mo siya. Tumayo si Leah, umiiyak ngunit nilalakasan ang loob. Anong kailangan mo sa akin? Tanong niya. Hindi ako sasama sa inyo. Iniharap ni Asin ang kanyang walang lamang mata sa bata. Mainit ang iyong dugo. Sariwa. Malinis. Isang kaluluwang makapagpapalaya sa akin. Hindi ko ibibigay ang apo ko. Sigaw ni Celia. Hinugot ni Aling Celia ang pulang tela, ipinatong sa sahig ng pavilion, at mabilis na nagsalita ng mga salitang hindi na ginagamit ng karamihan. 学生不落，水鬼不生。 Tingnan mo ako, Tuojiang. Ako ang taga-ingat. Ako ang humahadlang ni. Lumiwanag ang pulang tela, at tumigas ang sahig na tila may dumadaloy na init mula sa ilalim. Lola, anong nangyayari? Tanong ni Leah. Orasyon ng mga ninuno natin mula Feng Huang. Sagot ni Celia. Ginagamit lang kapag ang gabi ay gustong kainin ang araw. Umungol ang mga Shuigi sa paligid. Nagliliwanag ang pulang tela, ang liwanag nito'y tumatama sa mga espiritu, at bawat tama ay nag-iwan ng sugat sa kanilang balat. Napasigaw si Asin. Hindi mo kami kayang pigilan, Celia.
matanda kapag lalong tumatanda lalong kumukunat. Balik ni Celia, sabay hawak sa bato na parang apoy ang init. Parang pinagyelo ang mundo nang sumugod ang mga Shuigi. Lumundag sa pavilion ang isa, nakahatak ng maruming kadena. Sumunod ang isa pang may bibig na hati sa gitna, at isa pa na ang balat ay parang nakasabit na bulak. Lahat sila'y pagapang at gutom. Magtago ka sa likod ko, Lia. Sigaw ni Celia. Lola, Sumunod ka. Nagtago si Leia sa poste ng pavilion. Nanginginig pero nakatitig sa kanyang lola na unti-unting nagiging haligi ng liwanag. Inangat ni Asin ang kanyang kamay, at mula roon ay lumabas ang itim na tubig, bumabaluktot na parang buhay. ang bata. Sigaw niya. Isang malaking kamay na gawa sa anino ang sumugod kay Lia. Lia, Sigaw ni Celia. Ibinagsak ni Aling Celia ang bato ng tuodyang pababa sa pulang tela. At bigla, umilaw ang pavilion, umatras ang lahat ng Shuigi. Natumba si Leia sa lakas. Sa gitna ng sigaw ng mga patay, narinig ni Lia ang mahina, ngunit malinaw na tinig ni Aling Celia. mga ninuno. Bantayan ninyo siya. Inabot ni Celia ang kamay ni Lia. Huwag kang lalapit, makinig ka sa akin. Lola, huwag mo akong iwan. Hindi na sumagot si Celia. Sa halip, ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-ibig. Umangat ang dilim, sumugod si Asin, at sinubukang sumpungin si Lia. Ngunit humarang si Aling Celia. Nayakap niya ang sahig, hinawakan ang batong pula, at sumigaw. Ako ang kapalit. At sa isang iglap, hinila siya ng dilim, bumagsak ang liwanag, nawala ang apoy. At si Lia ay naiwan mag-isa sa pavilion. Habang ang buong Jingshan Park ay binalot ng katahimikang parang wala ng hangin. Nang huminto ang lahat, nawala si Aling Celia. At sa malayo, narinig ni Lia ang huling bulong ng kanyang lola. Mabuhay ka. Apo, Nagising si Lia sa malamig na sahig ng Wanshon Pavilion. Tahimik ang paligid, sobrang tahimik. Wala na ang ungol ng mga nalunod, wala na ang alon ng dilim, at wala na rin ang liwanag na nagmula sa pulang tela. Lola, Mahina niyang tawag. Walang sumasagot. Bumangon siya nang nanginginig ang mga tuhod. Ang pulang tela ay wala na. Ang batong galing sa Tuojiang River ay wala na rin. Tanging bakas ng basang paa ang naiwan sa sahig, mga yapak na hindi kanya. Lola, nasaan ka? Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang sumpa, walang humihila. Pero mas masakit iyon. Pagsikat ng araw, dumating ang mga park staff at ilang pulis. May mga taong nagtataka kung bakit may batang babae na mag-isa sa pavilion. Neng, nasaan ang kasama mo? Tanong ng isang pulis. Napatingin si Lia sa direksyon ng lungsod. Hindi ko po alam. Sagot niya, halos pabulong. May iniwan bang gamit? Tanong ng isa pa. Umiling siya. Iniwan po niya ako. Hindi na nagtanong ang pulis. May mga bagay na hindi na kailangang ipaliwanag. Dinala si Lia sa isang pansamantalang tirahan malapit sa Hauhai Lake. Doon siya pinatuloy ng isang malayong kamag-anak ng kanyang ina, isang babaeng tahimik at bihirang magtanong. Pwede kang manatili rito hanggat gusto mo. Sabi ng babae. Salamat po. Sagot ni Lia, walang emosyon. Sa unang gabi niya roon, naupo siya sa tabi ng bintana. Kita niya ang lawa, payapa, maliwanag, halos maganda. Ngunit alam niya na ngayon, hindi lahat ng tubig ay pare-pareho. Bandang hating gabi, narinig ni Lia ang isang pamilyar na tunog. Parang may dahan-dahang tumutuntong sa tubig. Napatingin siya sa labas. Ang buwan ay nakasalamin sa Hauhai Lake, ngunit ang refleksyon nito ay nanginginig. At sa lawa may isang pamilyar na boses. Mahina, nanlamig si Lia. Lumapit siya sa bintana. Sa ibabaw ng lawa, may lumitaw na hugis ng isang babae, hindi buo, parang refleksyon lang sa tubig. Ngunit malinaw ang mukha. Si Aling Celia. Lola, Sigaw ni Lia, agad binuksan ang bintana. Lola, nagbalik ka. Ngumiti ang anyo sa tubig, ngunit malungkot ang mga mata. Huwag kang lalapit. Mahinang sabi ng boses. Hindi na ako pwedeng pumasok sa loob. Nanginig ang labi ni Lia. Bakit? Sabi mo babantayan mo ako. ginawa ko yun sa huling paraan. Sagot ni Celia. Lola, nasaan ka ngayon? Umiiyak na tanong ni Lia.
Tumahimik ang tubig sandali sa muling gumalaw. Ako ang naging Paliwanag ng boses. Hindi pa lubos na malaya si Asin. Kailangan niya ng bantay at may kailangang manatili sa pagitan. Sa pagitan ng alin, Tanong ni Lia. Buhay at tubig. Napaatras si Lia. ibig sabihin multo ka na rin? Hindi agad sumagot ang anyo. Hindi pa. Wika nito. At sana hindi na kailanman. Biglang nagdilim ang tubig ng hauhay. May mga aninong gumalaw sa ilalim. Makinig ka, Lia. Mariin sabi ni Celia. Hindi pa tapos ang sumpa. Naputol lang ang galaw nito. Babalik ba siya, Lola? Tanong ni Lia nanginginig. At kapag bumalik si Asin, mas tahimik na siya. Mas matalino. Nakita ni Lia ang isang maputing kamay na saglit lumitaw sa ilalim ng lawa, saka muling naglaho. Kapag naramdaman mong biglang lumamig ang tubig, Dagdag ni Celia. kapag may narinig kang tumatawag sa pangalan mo, huwag kong sasagutin. Alam ko na po. Putol ni Lia, umiiyak. Umiti ang anyo sa tubig. Natuto ka na. Bulong ni Celia. Iyon ang mahalaga. Unti-unting naglaho ang refleksyon. Bumalik sa pagiging payapa ang Hauhay Lake. Lola, huwag kang mawawala. Mahina at desperadong sabi ni Lia. Ang huling salitang narinig niya mula sa tubig. Hindi ako mawawala hanggat nabubuhay ka. At sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog si Lia nang hindi hinahatak ng sumpa. Ngunit may bagong tungkulin sa kanyang dibdib. Dumating si Lia sa Tongjo District bago magbukang liwayway. Ang Grand Canal ay hindi tulad ng Hauhay, hindi ito payapa. Malapad dito, mabagal ang daloy, ngunit may bigat ang bawat galaw ng tubig, parang may libu-libong alaala ang dumaraan sa ilalim ng ibabaw. Dito dumaan ang mga mangangalakal, mga sundalo, mga bangkay na walang pangalan. Dito, hindi nakakalimot ang tubig. Tumigil si Lia sa isang lumang bahagi ng kanal na bihira ng puntahan ng tao. May sirang hagdan pababa sa tubig, kalawangin ang rehas, at may mga insensong naiwan ng kung sinong naniniwala pa rin. Alam kong nandito ka. Sabi niya sa hangin. Hindi ako nagpunta para magtago. Umalon ang tubig. Mula sa anino sa ilalim, unti-unting umangat si Asin, hindi buo, hindi multo, hindi rin ganap na tao. Ang kanyang anyo ay parang refleksyon na pinilit maging laman. Pinili mo, hindi kita hinila. Sabi niya. Oo, Sagot ni Lia. pero hindi ako papalit sa iyo. Tumahimik ang ilog. Hindi ka pwedeng lumaya Matatag na sabi ni Lia. at hindi rin pwedeng manatili sa inyong mundo si Lola. Walang ibang paraan. Giit ni Asin. Inilabas ni Lia ang tansong singsing at ang pulang tela. Mayroon. Kung babalik sa tubig ang galit, hindi mo na unawaan. Galit na sigaw ni Asin. Ang galit ang bumubuhay sa akin. Iyan ang nagpapakulong sa iyo. Lumuhod si Lia at ibinabad ang tela sa kanal, saka inihulog ang singsing. Sa tubig ka namatay, sa tubig ka rin bibitaw. Biglang humangin ng malakas at lumikha ng alimpuyo ang tubig. Itigil mo. Sigaw ni Asin. Mawawala ako kapag nawala ang galit. Tumingin si Lia sa kanya, nangingilid ang luha. Mula sa tubig, lumitaw si Aling Celia bilang isang maningning na liwanag. Anak, Tawag niya. hindi mo kailangang pasanin ito. Ngumiti si Lia. Tinuruan mo ako kung paano maging malakas. Lumapit si Celia kay Asin. Matagal ka nang naghihintay. Bitawan mo na ang galit. Nagbago ang anyo ni Asin, nawala ang galit at napalitan ng mukha ng isang tao. Nalunod ako. Mahina niyang sambit. Nalunod akong mag-isa. Umiyak siya, ngunit hinawakan siya ni Celia. Hindi ka na mag-isa. Sa isang iglap, ang agos ng kanal ay tumahimik. Si Asin ay bumalik sa pagiging tao. Salamat. Ang huling bulong. Nagliwanag ang tubig, sandali lamang, saka bumalik sa dati. Nang mawala ang liwanag, naroon pa rin si Lia, basa, nanginginig, ngunit buhay. Si Aling Celia ay nakatayo sa harap niya, malinaw at payapa. Hindi ka naging kapalit. Sabi niya. Naging tagapamagitan ka. Mananatili ka ba, Lola? Umiling si Celia, nakangiti. Hindi na kailangan. Unti-unti siyang naglaho, parang hamog sa umaga. Habang papalayo si Lia sa Grand Canal, naramdaman niya ang tubig, hindi malamig, hindi mainit, kundi tahimik. Alam niya ngayon ang tungkulin niya. Hindi bilang biktima.
Hindi bilang multo, kundi bilang taong nakikinig kapag ang tubig ay may gustong bitawan. At sa tuwing may ilog na tatawag sa kanya, alam na niya kung kailan sasagot at kailan hindi. Makalipas ang maraming taon, ang West Lake ng Hangzhou ay maganda sa umaga, manipis ang hamog, dahan-dahan ang mga bangka, at ang tubig ay tila salamin ng langit. Dumadaan ang mga turista, kumukuha ng litrato, humahanga. Wala silang alam. Sa gilid ng lawa, may babaeng nakaupo sa ilalim ng puno ng willow. Payak ang kasuotan, may maliit na bag sa tabi, at isang tansong singsing na nakasabit sa kanyang kwintas. Si Leah. Hindi na siya bata. Ngunit sa kanyang mga mata, may lalim na parang ilog na maraming dinaanan. Isinawsaw ni Leah ang kanyang mga daliri sa tubig. Hindi para subukan ang lamig, kundi para makinig. Hindi ka galit. Bulong niya. Pagod ka lang. Umalon ng bahagya ang West Lake, parang buntong hininga. May batang lalaki sa malapit ang nadulas at muntik nang mahulog sa tubig. Ano ba? Sigaw ng ina. Mabilis na lumapit si Leah at hinila ang bata palayo. Salamat, Ineng. Inal na sabi ng babae. Ngumiti si Leah. Mag-ingat po kayo. Tahimik ang tubig pero may alaala. Hindi na nagtanong ang babae. Pagsapit ng hapon, may dumaan na matandang lalaki at huminto sa tabi ni Leah. Hindi ka taga rito. Sabi niya, hindi nagtatanong. Hindi po. Sagot ni Leah. Taga-bantay. Hina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Leah. Pagkatapos, tumango siya. May mga ilog Sabi ng matanda. na hindi pa tapos magsalita. Nararamdaman ko po iyon. Sagot ni Leah. Kaya narito po ako. Nagpatuloy sa paglalakad ang matanda, parang wala lang. Nang lumubog ang araw, tumayo si Leah at humarap sa lawa. Salamat Sabi niya sa tubig. sa pagpapaalala. Sa ibabaw ng West Lake, saglit na lumitaw ang isang liwanag na hugis ng babae, mahina, halos di makita. Ngumiti si Leah. Alam ko na po iyon, Lola. Ang liwanag ay naglaho kasabay ng dapit hapon. Sa China, sinasabing ang tubig ay hindi nakakalimot. Hindi ng mga pangako. Hindi ng mga galit. At lalong hindi ng mga taong nakikinig. At hanggat may ilog na tahimik ngunit mabigat ang daloy, may isang babaeng upo sa tabi nito. Hindi para lumaban, hindi para mag-alay, kundi para siguraduhin walang batang kailangang maging kapalit muli. Hindi lahat ng sumpa ay isinilang sa kasamaan. Ang iba ay ipinanganak sa katahimikan, sa hindi pinakinggang babala, at sa sakit na piniling itago. Ang tubig ay hindi pumapatay dahil gusto nito, pumapatay ito dahil may naiwan. Sa kwento ni Leah at ng Shuigi, natutunan natin na ang mga boses na pinakadelikado ay hindi sumisigaw. Sila ang pabulong na tumatawag kapag tiwala ka na. Ang galit na hindi inilibing ay nagiging anino. Kapag pinili mong huwag harapin ang sakit, may haharap nito para sa'yo, madalas, inosente. Ang pag-ibig ay hindi laging nagliligtas. Minsan, ito ang nagtatali sa isang kaluluwa upang ang iba ay makaligtas. At ang tunay na takot ay hindi ang multo sa ilalim ng tubig, kundi ang katotohanang maaari tayong maging dahilan kung bakit sila nananatili roon. Kapag ang tubig ay tahimik, huwag mong isipin na ligtas ka. Makawala na itong hinihintay, kundi ang susunod na makikinig. At dito nagtatapos ang alamat ng Shuigyu mga ka-Dark Passenger. Kung nagustuhan nyo ang kwento nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para hindi ka maiwan sa susunod nating paglalakbay sa mga alamat, misteryo, at kababalaghan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Dahil sa biyahe natin ito, dilim ang destinasyon at tanging liwanag lamang ang makapagpapauwi. Ladies and gentlemen, we have just landed. This is Dark. Passport.